Ako po ay nagpapasalamat sa lahat po ng sumusuporta at nagbibigay po ng tulong sa atin sa ating kandidatura para ngayon pong May 12, 2025 sa mga taong yung tanggap, sigla, sarap ng pagtanggap sa atin ng mga bahay, ng mga pinapasok po natin, pinapanik at kinakatok, mga kausap ko po sa ating po mga likers. Daan-daan, libo-libo po yung ating mga viewers para po sa ating kampanya Kalye Serye. Maraming salamat po sa inyong lahat. Alam nyo naman, no, nakaraang eleksyon, 2019, 2023 po, 2023. Ako po ay natalo na ng 29 votes. Hindi po ako nakapangampanya, hindi po ako nakapunta sa inyong lugar, wala akong tarpaulin. Halos hindi ako nakapangampanya, 40% lang ata o 50% lang ang mga saglit lang po dahil may mga tinapos po akong mas tinutukan ko na matapos ko yung kursong abogasya. Gusto ko na pong makaalis doon po sa pag-aaral ng abogasya dahil napakahirap po. Yung edad kong ito, 34, nakakaranas ako na tumatayo ako sa klase. Pagka hindi po nakakasagot sa tanong ng mga profesor sa dami ng assignment, sa dami ng mga binabasang kaso, Supreme Court decision, napakahirap po, binabasang libro. Kaya ako po ay natalo ng 29 votes. Pero ngayon nagpapasalamat ako sa bigang mga tao sa pagtulong sa atin. Siyempre, dumating pa yung pagkakataon na noong 2023, katakot-takot ang tumulig sa akin, mga fake account, fake news, mga leader ng ating mga katunggali, bukod sa ako yung independyente, pinasama ako ng pinasama sa tao na ako ay hindi raw namigay ng relief, hindi ako nagbigay ng ayuda na galing naman sa munisipyo, galing sa DSWD, galing sa kung saan-saan, sila lang namigay. Ako naman paulit-ulit ko sinabi, nagkaroon po kami lahat ng COVID. Ako pabalik-balik, pinagdala ako ni Mayor Ike ng tangke ng tubig dahil ako ay nahirapan ding huminga. Siyempre, pag nagkaroon ng hindi kami makalabas, mga anak ko may UTI, may nabronco, may pneumonia, takbo kami kung saan-saan. Subalit, ang inabot ko po ay tuligsa. Pag nadadaanan ko yun, namimigay yung mga kamag-anak ng mga nakapwestong politiko, ay sinik daw, di namimigay ng relief. Namamasyal. So kung mamasyal, sarado lahat ang mall. Naghahanap ako ng bukas na ospital. Bukod pa yung dalawang kapatid ko ay na-stroke. Talagang hirap na hirap po kami. Kaya ang ginawa ko na lang may sarili akong estilo, may sarili akong pamimigay, may sarili akong ginawang pagtulong. Katulad po yung Anli Aroscaldo, ginawa po natin yon. Yung nag-alaga ko ng 400 manok, ipinamigay lang po natin lahat yun. Yung mga bibe, mga panabong na manok, mga native na manok, pinamigay lang po natin yun, mga kababayan. Yun, tapos malaking bahagi po ng aking sweldo itinulong ko sa ating mga mamamayan, sa mga nakapaligid sa aking mga tao ko. Araw-araw binibigyan ko ng allowance, galing po sa sweldo ko yun bilang konsehal ng bayan. At masalamat po, nakaraos tayo. May mga kasama tayong nasawi sa COVID-19. At yun po yung nakakalungkot na mga kaibigan natin hindi natin nakita, hindi na natin nakipaglibing. Kaya magkaganon man po, ito po tayo ngayon, bumabalik sa ating dahil marami pa po tayong gagawin. Ang marinig nyo lang kay Jojo Nicdao, ano ang kanyang gagawin? Ano ang mga gagawin pa ni Jojo Nicdao? Ano ang mga isa sa katuparan ni Jojo Nicdao ng mga programa at proyekto na kayang gawin ni Jojo Nicdao sa personal niyang kapasidad? Kahit po ako'y konsyel na, alam nyo naman po na kaya kong gumawa ng mga proyekto, kaya kong gumawa ng mga programa na galing po sa sarili kong pondo, sa sarili kong sweldo, sa pakikipagtulungan po ng ating mga sektor ng lipunan. Kaya maraming salamat po dahil sa pagbabalik ko sa pagkakampanyang ito para sa aking ikalimang termino. Jojo Nicdao po, number 18 sa balota, laging kasama, laging kaibigan. Kaya nga sinasabi ng mga kabataan, nagsisigawan, kailangan pa bang i-memorize yan?